ANC. So the next question will come again from Luzon. I think this is something to do with the environment. John? Sinong taga-tanong nito? May we call on Mayor Chessy Robledo of Naga City. Magandang umaga po, Senator Villar. Ang katanungan pong ito, yung tungkol sa pagbigay po ng dagdag na biyaya o recognition sa mga performing local government officials at pagbigay din po ng sanctions dun sa mga underperforming. Palagay niyo po ano yung magandang sistema para magkaroon ng sukat, para naman mabigyan ng recognition yung mga mahuhusay at para naman hindi mag-abuso yung mga underperforming? Maganda yan. Alam mo, nakikita kong problema sa atin, hindi masyadong competitive yung ating kapaligiran. At itong, magsisimula ka dapat dyan, Mayor, sa national. Napakahirap, o sabi mong gagawin, pero dapat kasabay sa pagbibigay ng standards, yung national din. Kinakailangan yung magiging pangulo ng isang bansa, halimbawa, ang ating bansa, kinakailangan ikukumpara din niya yung sarili niya sa pangulo ng Vietnam, ng Thailand, ng Malaysia, ng India, ng China. Kinakailangan pati siya, i-judge din, huhusgahan din sa standards naman na bilang pagkapangulo. At pagka ikaw pumayag dyan, then pwede kang mag-demand ngayon sa mga local naman. Kasi dapat lahat pati yung mga school administrators halimbawa, kinakailangan mag-compete din sila, maglaban-laban din ng klaro yung maliwanag, yung mga standards na kung halimbawa puro bagsak yung mga graduate mo, baka dapat sa high school ka muna bumalik. Yung sa mga ospital. And then sa local. Sa local tingin ko, hindi nabibigat. Meron tayo mga galing-po, ganon. May mga mayor tayo din, nakikita ko yung mga mukha ng ibang mayor dito na outstanding talaga, parating nabibigyan ng rewards. Pero masyadong maliit yung rewards. Masyadong hindi ganun ang binibigay natin paghanga. Kaya sa tingin ko, proyekto, halimbawa, isang maliwanag na signal na magaling ang performance niya. Bigyan mo naman laking proyekto. Kasi ngayon, ang proyekto, base sa loyalty. Tingin ko, hindi yan maling sistema yan. Dapat ang proyekto, base sa magaling na performance ng local. Magaling ang performance mo, Mayor, ito maraming proyekto sa'yo. Ano gusto mo? Pagka naman, yung mahihina naman din, dapat alalayan. At medyo pagsabihan, Mayor, ito ho yung standard natin. Medyo mababa ho kayo Baka ho gusto nyo mag-training muna. Meron ho kaming agency dyan para magtuturo muna sa inyo. Pero napupunta ho namin, medyo bumaba kayo sa standard natin. Medyo papagalitan mo yan. Diyan na i-apply yung mga sanctions. Pero to me, bago ka mag-sanction, aalalayan mo muna. Bibigyan mo muna ng pag-asa, tutulungan mo muna, alalayan mo muna, irerekomenda mo, Mayor, baka gusto mo mag-aral muna sa AIM, halimbawa, o sa kung saan man, na governance, pamamahala, para matulungan ka. And then, after a while, kung talaga walang pag-asa, then I think, yung mga tao naman, dapat malaman din na yung mayor nila mahina. Para naman, makahala sila ng bago. Kung sakasakali. Hindi, kasi kawawa naman yung magagaling. Kawawa naman yung magagaling. Kasi sila, hindi nabibigyan ng importansya. Pero kung marami sila madadala na grasya rin sa kanilang mga syudad, lalawigan, gaganahan yan. At maiinggit yung mga iba. Kinakailangan magkaroon ka ng competitive environment. Tapos, hindi pwedeng local lang. Kailangan pati national. May ganyan din. Para masasabi ng mga lokal, tayo lahat. Kung gusto nyo kaming gradean nyo din ang sarili nyo. Okay lang yun. Senator, I think the question also wants to see at what kind of system. Kasi kanina pinag-usapan din, meron isang tayong kandidato na ayaw niya ng self-grading. Meron namang mga local government units na ayaw naman nila na yung sa labas lang ang gagawa ng kanilang performance grade. Anong sistema ang bagay dito? Sa tingin ko madali naman Halimbawa, klaro naman yan yung revenues, administrative expenses over revenues. Tapos makikita mo naman halimbawa sa kapaligiran, yung mga sa environment. Ano ba talaga nagawa mo sa environment? Exactly. Ano ba ginawa mo? Titingnan natin yan. Exactly. Pag sinabi mo yung may mga infrastructure ka ginawa, makikita naman yan. So, ang kinakailangan dito sa
sa standards na gagamitin natin, both national and local, hindi lamang puro motherhood statements o mga standards na masyadong general. Kailangan specific. Pag sinabi mong ikaw ay nagtanim ng mga puno, ilan? Pag sinabi mong gumawa ka ng kalye, ilan? Pag sinabi mong tinaas mo ang revenues, ilang porsyento? Dapat maliwanag ang mga criteria natin. But then again, even naman yung ating national, naniniwala ako, dapat magbigay din ng criteria na ganyan, na quantify din ang mga standards. Okay, thank you. So the next question will come from Dory.